Mga kakabsat, ito may drama na naman at si Bongo, mga kabsat. Naaawa na si Bongo kay Duterte sa mga huling desisyon ng ICC. Paano ba naman yung apat na apela nila na basura, mga kakabsat? So, pakinggan natin, no? Naaawa na daw si Bongo. Ay, naku, ito samahan mo. Total, magkakasama din kayo. Sama mo pa si Bato. Nagmamalasakit siya kay Tatay Digong niya. Mangiyak-ngiyak si Bongo. Ikaw mismo, Bongo, kasama ka din dyan kasi co-perpetrator ka. Tama! Isa ka sa mga co-perpetrators eh. Nagpapatawa naman to si Bongo. Parang naaawa siya kay Duterte. Ang isipin niya, siya mismo, hindi malayo sa susunod na mga araw, lalabas ang arrest warrant. Tama. Dawit At ang arrest warrant na yan, after Duterte, si Bato. Sumunod si Danao, sumunod si Bongo. At saka kasi si Bongo, si Bato kasi sa kasi Bongo, mayoral period ni Duterte sa Davao, sangkot na si Bongo at si Bato. Hanggang sa presidential period ni Duterte 2016, sangkot na si Bato, sangkot din si Bongo. Kaya malalim ang involvement ni Bato at ni Bongo sa mga pinagagawang krimen ni Duterte, crimes against humanity. Kaya kung ang iniisip ni Bongo, justice will prevail daw? Diyos ko Lord, magkama-sama kayo, makumag. Hindi niya naiisip. Siya mismo kasama rin dyan. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso. Punto na. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ito namang si Bongo. Si Bongo, reaction ni Bongo doon sa desisyon ng ICC ay kasi 'di ba, magkasunod na araw. Nung isang araw, April 22, naglabas ng desisyon ng ICC doon sa appeals chamber. 'Di ba? Nag-appeal kasi yung kampo ni Duterte doon sa issue sa jurisdictional challenge. Kini-question kasi ng kampo ni Duterte sa pamamagitan ni Attorney Kaufman yung jurisdiction ng ICC. Sa pre-trial chamber natalo. Nag-appeal sila ngayon sa appeals chamber. Naglabas ng desisyon yung appeals chamber noong April 22. Ang desisyon ng appeals chamber denied. Final na yung jurisdictional challenge o kini-question ng kampo ni Duterte yung jurisdictional challenge. Wala na yun. Final na. Appeals chamber na ang nag-decide. Sumunod na araw, yung confirmation of charges, kinonfirm na ng ICC pre-trial chamber yung charges ni Duterte. Ibig sabihin, may sapat na ebidensya para mag-proceed na sa trial. Yun. So wala na. Wala na, talaga, tapos na. Tapos ng maliligayang na araw. talaga. Wala nang magagawa ang kampo ni Duterte niyan. Kahit o ngayon, si Bongo, naglabas ng maiksing reaksyon. Sabi niya, justice will prevail. Sa bandang huli daw, mananaig ang katotohanan. Anong ibig sabihin ni Bongo mananaig ang hustisya? Ibig sabihin, mananalo si Duterte sa kaso na yan. Mabibindicate si Duterte. Maa-acquit si Duterte. Yan ba ang ibig niyang sabihin? Asa pa siya. Asa pa sila. Ang bibigat ng ebidensya laban kay Duterte. Aray ko po, saklap niyan. Wala namang pang-counter si Kaufman. Kaya nga delay tics lang ang taktika ni Kaufman. Technicalities. Tama yun. Justice will prevail. Hustisya para sa mga biktima. Yun ang mangyayari diyan. Tama yan, Bongo. Kung ang sinasabi mo justice, totoo yan. Talagang inaasahan natin makakamit ng mga biktima ng war on drugs ni Duterte ang hustisya. Pero kung ang sinasabi mo, Bongo, mabibigyang hustisya si Duterte, nagpapatawa kayo. Nagpapatawa kayo. Saka, Bongo, bago mo yan isipin, si Duterte, isipin mo rin, ikaw mismo, kasama ka doon. Awit ka, kasama. Nababanggit ang pangalan ni Bongo doon. Tama. Sa mga co-perpetrators. Ang sabi doon, sa desisyon ng ICC, hindi... Di bali, attorney, magsasama din sila, sigurado yan. Sure ball yan, magsasama-sama silang tatlo dyan at kasama pa ng mga iba
na mga dawit dyan sa ginawa nilang war on drugs. Hindi naman magagawa ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte yan. Yung mga design, kung walang mga co-perpetrators. Tapos pinangalanan yung mga co-perpetrators. Nangunguna si Bato de la Rosa. Sumusunod si Danao. Pangatlo si Bongo. Kaya ngayon, itong si Bongo, nagsasabi siya na justice will prevail. Wag ka Bongo, wag kang Wag kang assuming. nagmamalasakit siya kay Tatay Digong niya. Mangiyak-ngiyak si Bongo. Ikaw mismo Bongo, kasama ka din diyan kasi co-perpetrator ka. Aray. Isa ka sa mga co-perpetrators eh. Nagpapatawa naman to si Bongo. Parang naaawa siya kay Duterte. Ang isipin niya, siya mismo, hindi malayo sa susunod na mga araw, lalabas ang arrest warrant. At ang arrest warrant na yan, after Duterte, si Bato. Sumunod si Danao, sumunod si Bongo. At saka kasi si Bongo, si Bato kasi saka si Bongo, mayoral period ni Duterte sa Davao, sangkot na si Bongo at si Bato. Hanggang sa presidential period ni Duterte 2016, sangkot na si Bato, sangkot din si Bongo. Kaya malalim ang involvement ni Bato at ni Bongo sa mga pinagagawang krimen ni Duterte, crimes against humanity. Kaya kung ang iniisip ni Bongo, justice will prevail daw? Ay, hindi niya naiisip. Siya mismo kasama rin diyan. Kasama siya diyan sa mai-issuehan ng arrest warrant, sila ni Bato. Kaya nga si Bato nagtatago na eh. Pero itong si Bongo, ang iniisip kasi ni Bongo, hindi naman siya involved diyan. Kasi hindi naman daw siya part ng ng pulis. Paano naman siya mai-involve diyan? Alalay lang naman siya ni Duterte. Ayun nga, bilang ni Duterte, trusted ni Duterte, siya yung nagdadala ng mga order ni Duterte. Siguro kung may ililiquidate, may i-neutralize. Si Bongo ang nagre-relay. Tapos yung mga report galing doon kila Garma, kila Bernardo, yung mga nag-execute ng order ni Duterte, ang report nila kay Bongo dumadaan. Sabi yan mismo ni Ruyina Garma. Ay si Ruyina Garma nandun na sa ICC, kinumpirma ni Trillanes eh. Sinecure na ng ICC kasi magtitestify talaga si Ruyina Garma. Sino ba ang madidiin sa testimonya ni Ruyina Garma? Hindi naman si Bato eh, si Bongo. Kaya yung sinasabi ni Bongo na justice will prevail, totoo. Pati ikaw, mapaparusahan, maaaresto ka dyan, Bongo, at makukulong ka. At pag nakulong si Bongo, masintensyahan tulad ni Duterte, sama nila Bato, ayan, justice. Yan yung masasabi nating nag-prevail na nga ang justice. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, Barney. Halikan na. Putragis na Bongo to, no? Akala niya hindi siya dawit. Nakalimutan niya kasama siya. Co-perpetrator siya. Ito, gustong samahan si Tatay Digong, sinabi niya noon, no? Itong si Bong Revilla, may sinasabi si Bong Revilla, mga kakabsat.